na nagsabing hindi rin po ako takot kay Speaker Martin Romualdez. Bukod kay Senador Chis Escudero, may nagsalita na rin? Meron din po. Ba? Pagkatapos kasi ng privilege speech ni Senator Chis, ay meron pa pong isang senador ang tumindig din po sa plenaryo. Ba? At ito po naman ay sa katauhan ni Senador Rodante Marcoleta. Talaga? Gusto mo mapakinggan? Sige. O, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Dante Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay,
Hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po... Papakita kasi yung ano dyan, yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon
Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong iyon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-quotes ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original. Pero yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nilalahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Ayan, mga kababayan, ang bahagi din po ng talumpati ni Mainit, Senador Rodante Marcoleta dyan sa plenaryo po ng Senado. Ayun nga, Oo. Kasi Mabibigat. napapansin ko, Jen, Oo. gaya ng nabanggit din niya, tuwing mabanggit yung, nagpahanap ako kung ano ba magandang title dito ha? Oh, A name forbidden. Ayan. a name forbidden. Forbidden. Oo. Bawal banggitin yung pangalan na yun. Kala ko ang name para kay Biden. Oo nga, si Biden. Si Biden. O, tuwing nababanggit ang pangalan ni Biden, Biden, parang presidente dati. Presidente ng Amerika. A name for Biden. Okay. Nagkakagulo. Hindi mo napansin yun. Oo nga. Kinabukasan, ang gulo na. Meron mga, napapansin ba yung mga inaantok-antok sa Senado pag may hearing? Ano meron? Parang nagigitla no? Katulad nung, di ba, unang binanggit yan, Diskaya. Yes. Diskaya, di ba? Mm. Nagkagulo kinabukasan. Oh. At nagpalit ng chairman ng Blue Ribbon. Di ba? Biglang hinto. Oo nga, no? Ito naman kasi ang haba ng panahon na hindi na nabanggit Nabanggit uli, ito na kay Sergeant Gutesa. Nako, yun na, biglang no? Biglang na walang, naman. kasi dati walang direktan makapagturo talaga Tuwing nababanggit yan, merong ang lalaking kung ano lumalabas. Ay, hindi naman malalaki. Maliliit na pinapalaki, di ba? Oo. At ang tendency talaga ay gibain yung bumanggit na yun Oo nga. Di ba? Kung sino man yung pinagmulan nung Oo. nagsalita na yun. Kasi ito naman, si Gutesa, halos kalit-liitan, tinitingnan pati na yung senador na nagtanong noon, di ba? Oo. Ngayon, Jen. Pati notaryo. Okay nga. Oo. Ngayon, direkta ng binanggit ni Senador Chis Escudero. Oh. At talagang hindi lang isang beses, paulit-ulit yung a name forbidden. Oo. Anong gulo kaya ang mangyayari? Nako.
Ako komento ko pa dyan, Nelson, ang lagi naapektuhan kasi Senado, no? Pag nabanggit yung name, forbidden na binabanggit mo, Senado ang nauuga. Kaya nga. Well, At saka, siyempre, Jen, ang tao naman na tumitingin, pwedeng makapagmuni-muni, no? oho. Na, oo nga, no? Bakit noong ito ay si Chisba ang Senate President at ang chairman pa ng Blue Ribbon Committee ay si Senador Marcoleta, okay naman di ba? May direction naman na Yun na nga. pinupuntahan. Oho. Nung nabanggit lang yung pangalan na yun, biglang nagpalitan. Ngayon, binanggit na siya sa mismong Plenaryo. plenaryo. Oho. Ano naman kaya mangyayari? Naku, alam mo, yun ang, ewan ko lang ito sentimiento ng ilang mga senador na para bagang ang kanilang Senate leadership ngayon ay para bagang apektado kapag ka nababanggit ang pangalang ito. Yung name forbidden. Yes. Dapat siguro maisip-isip ni Senate President Tito Soto ngayon, medyo napaka-slim kasi ng bilang ng mga senador ngayon. Aha. Ano ibig mong sabihin slim? Slim doon sa pagitan ng minority at ng majority. Aha. Gusto mo patunayan ko sa iyo? Sige, Ano to? Ipapakita po namin sa inyo. Patunayan mo. Ilan ba ang bilang at sino-sino ba ang mga senador na nasa majority? Majority. Tingnan At natin. ikukumpara naman natin, ilan ba ang mga senador na nasa majority? Nasa minority pala. Ano ha? Kasi dito, feeling nila kasi para bagang hindi napoproteksyonan ang kapakanan ng mga senador o ng Senado. Teka ha, Jen ha. Oo. Nung makatitingnan nyo ba yung video nung bandang huli pagkatapos magsalita ni Chis? Oo. Linapitan siya ng mga senador. Oo nga, napansin ko rin yun. tingnan mo, Naputol lang kagad Ang lumapit, Pia Cayetano, Okay. na ngayon ay Majority yan. Majority. Yes. may nakita pa ako doon, madami. Oo. Madami pumunta sa kanya, kumumay. Dapat nga yung off-air, hindi off-air. Tawag yung pagkatapos, mamaya siguro, Oo. doon sa mga reporter natin sa loob ng Senado, sino-sino yung naglapit at nakipagkamayan. Halimbawa, nakuha niya ang simpatya ni Senador Escudero. Okay. Yung mga naglapitan at naisip nila, Oo. mukhang inililihis tayo ng kasalukuyang liderato ng Senado mula dun sa tama talaga dapat kapag ka kasi nag-imbestiga, walang liko, walang... May direction ka dapat, Kung ano ang ano. Oo. Ay, ibig sabihin, Jen, walang direksyon na dun mo gustong pupuntahin. Sumisigsag Dapat kung ano yung lumalabas. Yan. Hindi pag kami lumabas na ayaw mo, ililiko mo, di ba? Oo. Tama yung panimula ng Senador Marcoleta. Oo. Ba't pa tayo nag-aaway-away? Akala ko ba isa direksyon natin? Oo. Akala ko ba gusto natin lutasin ang problema ng graft and corruption? Bakit ngayon parang ang direksyon natin Pag kami nabanggit na hindi dapat banggitin, lumilis siya aawayin mo yung nagsalita. Nung nagpalutang na yun, di ba? Oo. Bibigyan mo ng issue. Oo. Yun ang lumilitaw. Di sige to. Paano kung makaisip yung iba na, parang wala na tayo kaming- sa hulog. Yun na nga Wala na tayo sa tamang direksyon. Oo. Siguro, panahon na para ibalik natin sa tamang daan. Tamang saan papunta? Mula sa dating daan na magulo, Oo. ibalik natin sa tamang daan itong Senado. Yung direksyon. Oo. Mukhang, ipakita ko lang, direct. Ipakita natin, sino-sino ba ang mga nasa, yan ha? Majority. Majority ng 20th Congress po ngayon. Tito Sen, Senate President. Ayan. Ping Lacson. Halimbawa, sabihin na pro tempore. natin, dahil sila ang namumuno ngayon, Senador Soto, Oo. Ping Lacson, edi mananatili yan, di ba? Oo. Halimbawa, si Senador Mig Zubiri, bagnamat may conflict sila ni Escudero kasi yun ang nagkusa kanya, di ba? Yes, oo. Dati. Huwag na natin isama yan. Risa Ontiveros, sa tingin mo, sasama yan doon sa pagka nababanggit si Speaker, ibig bang sabihin, protector si Risa Ontiveros ni Yung Speaker? Risa Ontiveros, ano yan? Kung totoo lang yun ang mga pag-uusapan natin Pagka nakumbinsin mo, Senador Ontiveros, mukhang pinoprotektahan. Nung kasalukuyang Senado, ang talagang may kagagawa nito, makukumbinse si Senador Ontiveros. Posible. Wala masama. Posible.
Sigurado ka? Kasi dati hindi naman siya sumama, di ba? Oo, pero ako sabi ko Ano? kung sa tama lang naman ang pinag-usapan. Sabihin natin, Oh. 50-50 yan. Di huwag na natin isama. Oh, sige. Oh. Lito Lapid. Tahimik lang. Ano ba, napaliwanagan mo? Oo. Lalo tapos ang magpapaliwanag, halimbawa, Kapampangan din. Kapampangan. Marcoleta. Posible. Di ba, isama na lang. Oo. Juan. Oo. Bamakino. Dati nang sa kabila yan Speaker, Romualdez. Poproteksyonan ba niya si Romualdez? Kung pag-uusapan, mukhang hindi, Nelson. Hindi? Hindi yan po proteksyon, Kung ang pag-uusapan Oh. Sigurado ka? Hindi. Sa tingin. Dalawa. Oo. Pia Cayetano. Ay, di lalo na. Kasi kay Alan. Doon yung kapatid niya, tsaka maninindigan na niya bilang abogado. Tatlo na. Oo. JB? Pagka ang usapan dito, ayaw ho, nililihis eh. Oo. Doon tayo sa talagang, kung sino talaga may sala, papanagutin natin. O JB, sa tingin mo, sasama o... Sa tingin ko, sasama din yan. Kasi ako, si Senador JB, kilala ko rin yan. Gatchal yan. Sa tama lang din yan. Gatchal yan. Gatchal yan. 50-50 ako dyan. At huwag na naisama. Oo. Mark Villar, na tahimik lang din to. Sa tingin mo. 70-30. Pabor. Kasama yan. Bakit? Hindi. Kung ang pinag-uusapan natin dito, Martin Romualdez, Hindi. Sabihin kontra yan. kay Martin, Oo, medyo din yan. may... Oo. kasama si Martin. Yes. Kasi... Mark Villar. Wala. Matatapos na tayo. Ipapasok doon natin yung DOH. Tapusin na Sige, natin. tapusin na Kami natin. Villar, magkapatid. Nakakailan na tayo? 5 na. Oo. Rapi Tulfo, magkapatid. Hindi, wag nga. Hayaan na natin sila. Hayaan natin. Kiko, tsaka Logarda, sino sa kanila? Magpaprotekta kay Martin. Di ko alam. Medyo 50-50. Ano ba yun? Nakuha mo yung 5. Oo. Pasok na ba tayo? Ay, sobra na. Majority na yung kabila. Yung magkakapalitan agad yan. Kasi kung titignan mo ngayon yung minority, mukhang solid sila na talagang minority. Kung yan na issue. Oh, yes. Natin yung punto. Baka pwede lumamig. natin, oo. Bago natin yung Vox Populi. Kasi ang issue, nag-privilege speech, Senador Escudero. Yes. Senador Escudero. Oo. Binanggit niya, natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Yan, poproteksyonan ba natin? Sasakay mo to sa script na to? Pagka pinakita mo yung mga numero, Oo. Kung ang pag-uusapan ay majority at minority ng Senado, di ba? Kayo ba? Oo. Kanino ba tayo? Ay sabi nga natin, medyo napaka-slim nito sa sitwasyon ngayon, ha? Ngayon, Kasi kung ipipilit nila na, hindi, ganun pa rin. Huwag natin banggitin ang pangalan na At saka hindi yung feeling na ang liderato ba natin, pinoproteksyonan ba tayo Ayun nga, ng yun. ating liderato ngayon, ng Senate leadership? Itong sumisira sa atin, O di ba? para bagang nilalaglag tayo. Kasi, para proteksyonan yung kabila. yun, di ba? At saka ang feeling ng ibang senador ngayon, para bagang kapag ka-senador ang nababanggit, parang ang nagdidiin sa atin mismo, kapwa natin senador. At saka, wala nang tanong-tanong. Yun na di ba? nga. Parang expressway. Oho. Pero pagka kongresista, mga binanggit, wag muna. Wag muna yan. Ayan. Di ba? So, may mga, hindi hinusga natin, Nelson, ha? Ito naman sa atin, kuro-kuro lang natin. At kumpara natin. At tingnan natin yung minority. Minority group. O meron ba diyang babaligtad? Ibig sabihin, sasaba naman doon kina Tito Soto. Senator Alan? Hindi. Mananatili malabo. siguro, Oo. di ba? Bato? Di lalo na siguro. Taga mo sa bato, di ba? Si Escudero? Di lalo ngayon, matapos ang kanyang privilege speech. Senator Jinggoy? Nako, talaga naman, ewan ko, ha? Oo. Senator Bongo? Ito sabi nila, tahimik din daw, Mukhang, totoo ba yun? May iniintriga si Senator Bongo, Nag-a-apply nag-a-apply daw sa majority. Lagi nilang iniintriga si Senator Bongo, Ako. So ilan sila ngayon? 2, 4, 6, Siyam. 8, 9. Yung kabila Ay, ay 15. 15. Kasi 24 silang lahat, Binilang natin kanina, halimbawa, ang minimum ay 5. Nabawasan ilan sila? 15. 15. Magiging 10 na lang. 5. Yung isa, 9 plus 5. Magiging 15. Magiging 9 plus 5, 14. 14. 14. Plus, magiging 10 sila.
Kung halimbawa, Ano mangyayari pagka nagkaganon? di ba babaliktad na naman ang pangyayari pagka nagkataon? Mapapalitan na naman ng leadership? Ay, yung majority, magiging minority, at yung minority, baka maging majority. Yan ang sinasabi natin. Mapapalitan na naman yung Blue Ribbon. Kasi yun naman ang pinag-uusapan niya, Blue Ribbon. Oo nga, no? Oo. Yung tinatakbo ng investigasyon eh. Oo nga, no? Kapag sinabi ng mga senador, parang hindi nga ho kami sang-ayon sa tinatakbo ng Blue Ribbon investigasyon kasi kapag nabanggit yung pangalan, tigil ka agad. Diba? Meron ka agad ang daming question. Parang kung mangyayari, kung magkakapalitan, it follows sa tingin ko. Susunod agad magkakaroon din ng palitan ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Nelson. Kasi Blue Ribbon ngayon ang committee na talaga namang napakainit eh. Diba? At saka pangit naman, Jen, na makikita ng taong bayan na kasi hindi mo maitago eh. Totoo. kahit man itanggi mo, i-deny, pag pinanood mo naman talaga yung hearing, tuwing mabanggit yung pangalan na yun, hintuan ka agad eh, di ba? At saka, doon sa punto ng Blue Ribbon, sabi nga ni Tito Sen, kapag ang Blue Ribbon Committee, laging sa majority. Oo. Majority. Pero hindi ko lang alam Again, sinasabi natin, ito yung mga posibilidad. Kaya dapat siguro ang leadership ng Senado ngayon, hindi sa pinuproteksyonan yung magnanakaw. Baka isipin nila, sinasabi natin, Nelson, di ba? Ibig nyo ba sabihin, Nelson at Jen, kung may pagkakamali sila, puproteksyonan nila ang kapwa. Hindi ho natin sinasabing ganon. Pero siyempre, collegial body po yan eh. 24 kayo dyan. Bagamat sabi nga natin, 24 na kaisipan din ho yan. Pero siyempre, ang leadership ninyo, bagamat may minority, meron po majority, sa kabuuan po, isang pamilya kayo dyan, Nelson, di ba? Yun ho naman ang komposisyon ng Senado eh. Ang Senado po, majority win yan. Hindi po natin may alis yan, di ba? Kung sino ang higit na nakararami, yun po ang naghahari dyan, Nelson. Kaya yun po ang gusto nating sabihin doon sa ating mga kababayan. Kaya alam din naman ni Senador ni Senate President Tito Soto at saka ni Senador Pampilo Ping Lacson na sa bilang nila ngayon ay napakadali na pwedeng magkapalitan anytime. Pero sabi nga nila, chismis lang daw naman yon. Chismis. Kung meron mang... Kasi naitanong pala kay Senador Marcoleta yan eh. Nung nakaraang press ko yata, may totoo ba? Nababalitaan niyo ba na mayroon na namang binubuong ko? Sabi ng Senador Marcoleta, wala akong nababalitaan. Chismis ata yan. Tinanong nga niya yung reporter na nagtanong, ikaw ba may nalaman kang chismis tungkol dyan? Ibalita, ibagi mo naman sa kung meron gano'ng mga chismis.